Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at ang dudulot sa amin ng iyong palagiang pagkupko. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig sa Asarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan at alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ay pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo, ngayon nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog
sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalang, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong ginutiin ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko at inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan mo noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Mahabang panahon siyang yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po lahat. Magsisi tayong matao sa hinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na Sumainyo ang Panginoon. At samain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya, roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwang lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat
nagmakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na sa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito, ating pagnilayan ang aral mula sa Ebanghelyo ni San Mateo na patungkol sa pagpapatawad na hindi lamang isang utos, kundi isang biyaya na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Ating alamin kung ano ang mensahe ng pangyayari sa Ebanghelyo na ating napakinggan, ating balikan. Ang aral na ito ay nagpapakita ng dalawang larawan ng pagkakautang. Kayo po ba'y umuutang? Nakabayad na po ba kayo? Lahat naman po tayo ay may utang, no? May isang tao na may napakalaking utang sa hari, isang halaga na hindi na niya kayang bayaran. Ngunit sa halip, naparusahan siya ng hari, nahabag ito at ganap siyang pinatawad. Subalit ang taong iyon, matapos makalaya sa kanyang utang, nakita niya ang kanyang kapwa, hindi niya nagawang pumarehas sa ginawa ng hari. Hinabol niya ang kanyang kapwa na may utang na kahit ito'y maliit lamang kumpara sa utang niya sa hari. Ipinakulong, sinakalpa. Nang malaman ito ng hari, binawi ng hari ang pagpapatawad, pinarusahan ang taong walang awa sa kanyang kapwa. Bakit po mahalaga ang aral na ito sa atin, lalo na sa panahon ng Kwaresma na ating ipinagdiriwang? Ang ating pong mga pagkakasala ay parang napakaliking utang na hindi na natin kayang bayaran ang halaga. Kahit anong gawin natin, wala po tayong kakayanan na bayarin ito gamit ang ating sariling lakas. Ngunit sa kabutihang loob ng Diyos, tayo kanyang tinanggap at binigyan ng ganap na pagpapatawad sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay isang biyaya na tayo'y hindi karapat-dapat, ngunit ibinigay pa rin ng Diyos dahil mahal niya tayong lahat. Ang pagpapatawad ay walang pili. Hindi po tayo maaaring tumanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos, tapos hindi naman tayo makapagbigay nito sa ating kapwa. Kapag tayo ay nakakaramdam ng sama ng loob o puot o pagkainis sa isang tao na nagkasala sa atin, ating isaalang-alang, gaano kalaki ang utang natin sa Diyos na kanyang pinatawad. Sa makatuwid, ang pagpapatawad ng iba ay siyang daan upang tayo ay maligtas. Kapag hindi tayo nakakapagpatawad, tayo rin ay nagkakaroon ng bigat sa ating puso. Pag ating kinikimkim, tayo rin ang talo. Pag tayo may galit sa iba, tayo ang talo. Na kung saan, kung minsan, namumuo ang sakit. Nakakasakit tayo sa puso dahil di na natin mapigilan. Pag tayo'y ikinulong sa loob ng sama ng loob at galit, totoong tayo ang talo. Ngunit kapag tayo ay nagpapatawad, tayo rin po ang nakakaramdam ng kaginhawaan at kalayaan. Tayo po ay payapa. Katulad ng kalayaan na naramdaman ng taong pinatawad ng hari.
Sa panahon po ng Kwaresma, hinihikayat tayo na magnilay sa ating mga kilos at mga damdamin. Ito po ang tamang panahon para harapin ang mga taong maaring hirap tayong magpatawad. At hari nawa may ibigay sa kanila ang parehong biyayang natanggap natin mula sa ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na binabaliwala na natin ang mga kasalalang ginawa nila sa atin. Bagkus, ipinapasa Diyos na lamang natin ang hinihinging katarungan at inilalagay natin sa sitwasyon sa kanyang mga kamay na siyang magbibigay ng wastong hatol. Atin rin pong tatandaan na ang ating Diyos ay hindi lamang Diyos ng pagpapatawad, siya rin ay Diyos ng katarungan. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming pusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangala. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal na po ang may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong
kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa. Ang ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second election ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, pamalagiin mo nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatawgin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, managod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na 26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina.
Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-4, bahagi ng ating mga pangkawaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-5, ipinagbibigay alam po sa lahat ng tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ika-6, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Simula March 23, sa tulo ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test kabilang ang blood sugar, cholesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette. Dalhin lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama
Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humaya tayong lahat ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ialay ating sariling kamay. Pagbigyan natin ng buhay, itang Panginoon
Panyaya po, tayo po'y sama-sama sa panalangin sa umaga. Tayo'y tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Dahil lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan na batong kubihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang arang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang hari higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilala. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Ang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suway walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay marinig ang tinig ng Panginoon. Huwag sana maging matigas ang iyong puso. Tayo po lahat sa awit. Magalak sa bayan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng anyo, ano'y walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang iyong nakaraan, na dati-dati lugmok, dulot ng kasalanan. Pangino'y naawa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtasa'y dumatal. Kadakilaan niya ay iyong isa puso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalalo. Sa araw man o gabi matapat sa pangako. Ang Diyos ay laging Diyos kahit mundo'y maglaho. Tayo po ay magsiupo. Panginoon, pinaulad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan. Ikaw, O Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain, pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad nila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyo nang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Kaya naman, Panginoon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamunhi mo'y aming nadala may limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala na bang hanggan? Di mo na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin, sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig magmula sa Panginoon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di mababalik sa gawang masama,
Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katuwiran ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na ang Panginoon itong ating buhay, at ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, pinaunlad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa, at sa umaga'y inaasam ang iyong pagdating. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maamo, matibay na muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y namumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa at sa umaga'y inaasam-asam ang iyong pagdating. Panginoon, ang niningnawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kaming Panginoon ay iyong kawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon Diyos namin. Ang lahat ng aming iyong pinagpala, naway igalang ka na lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang ningning nawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. Pagbasa sa salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong at sa akin manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po'y tumayo. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Tayo pong lahat. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagpadala siya sa atin isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta na
ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang alagad. Papuri kay Kristo na nagkaloob sa atin ng kanyang sarili. Bilang tinapay mula sa langit, manalangin tayo sa kanya at sambitin. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami palakasin. Panginoon, pakanin mo kami sa piging na Eucharistia sa pamamagitan ng mga alay sa iyong paghahandog na Pampaskwa. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Pagkalooban mo kami ng isang ganap na puso upang tanggapin ang iyong salita, upang magbunga ito sa amin ng tiyaga. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Tulutan mo kami maging sabik sa pagtatayo ng isang magandang sandaigdigan, upang ito'y maging handang makinig sa iyo. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Simbahan at sa kanyang ibanghelyo ng kapayapaan, kami nakasala o Panginoon, kaya't kami nagkukumpisal. Linisin mo kami sa aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong handog na kaligtasan. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng bansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming Pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, tunghayan mo kaming iyong mga anak sa pagpapakasakit na nalakip ng panahon ng Kuresma. Tulungan mo kaming umunlad sa aming pagnanasa na laging makapiling ka sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan.
Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Ay, wala po. Ito po'y araw-araw iba. Araw-araw po.